Good morning, boys and girls. So ito, hindi tayo papalipad ng kalapate. So hindi rin tayo mag-agala. Andito tayo sa shop ngayon, nag-open tayo. So yan, may bago tayong client. Ayan, si Nene. Gagamutin natin yung buhok niya kasi nagkulay siya tapos pinaitiman niya. So anong nangyari, nag-dry yung buhok niya. Kaya nagbabuckles pa ako. So, babrasilia natin tapos gugupitan natin para mawala at matanggal natin yung mga dry at damage hair. So, paano boys and girls? Haba ng intro natin. So, let's go! At ito na nga boys and girls. Ayan, ina-apply na natin yung Brazilian Load ng ating client. So, ayan. Application lang. Diretso lang na application kasi roots to ends para mabuhay yung buhok niya. So, manipis lang. Manipis lang ang application. Pero dapat solid yung ikakalagay na. So, yan, makikita nyo. Dapat tayong client na naghihintay magpapagupit dyan. So, yung client naman natin, kahit na meron tayong ginagawa, masigasig naman sila naghihintay. Yun lang ang gusto ko sa mga client natin dito. Kasi kahit na alam nila na isa lang ako, so, naghihintay sila. Matigas sila naghihintay. Focus lang sa ginagawa, syempre. Kailangan yun. At ito na nga, pagkatapos ng ilang minutong binabad yung buhok ni Nene. Ayan, binablower ko na. So, yung araw na yan, napakalakas ng hangin niya. Halos lahat ng gamit yan, nililito sa hangin. Kasi nga bukas yung pinto sa likod. So, dahil sa binabrasilian ko siya, at yung usok naman ng Brazilian, alam niya naman talagang napakausok niyang produkto na yan. So, hindi na nga ako nagbukas ng electric fan yan. Kaya, kahit na mausok yan, so, hinahangin naman kasi mahangin yan. So, yun lang, lagi yung tatandaan na ang Brazilian naman is, hindi naman talaga nakaka-straight. Nakakatulong lang siya para ma-enhance yung cuticle ng buhok mo para hindi masyadong dry. So, ang Brazilian kasi is intensive care treatment para sa mga highly damaged hair. So, yun na lagi yung tatandaan, boys and girls. At nang matapos na natin siya i-blower, eto, pinaplansya na natin siya. Pinaplansya na natin yung buhok. So, pag nagpa-plansya, dapat paper thin lang. Kailangan yan kasi alam niya naman ang Brazilian, malagkit yan. Pag pinlansya mo siya ng makapal, mawalan ng bisa yung gamot. Hindi masusunod yung gamot sa buhok. So, ibig ko sabihin na masusunod, hindi maluluto ng mabuti yung buhok. So, medyo alsado pa rin siya. So, gano'n naman talaga ang pag-Brazilian. Para ka rin nag-remote. Yun nga lang, hindi gano'ng tagal. At ayan, makikita niyo, sinara ko na nga yung pinto kasi nga napakalakas ang hangin niya. Ibang klaseng hangin, napakalakas. So, ganun pa rin, mabalik naman tayo sa plan. So, final retouch na yan para at least maganda. At dito, ayan, matapos ko na nga siyang gupitan niya. Matapos ko na rin siyang planchahin, kaya nilalagyan ko na lang siya ng hair polish para ito pa. Diba? Mag-close yung mga cuticle ng buhok niya. So, ganun lang naman ang kailangan mo gawin. At ito na nga, ito na yung final outcome. Ayan, kung makikita niyo naman. Mas malayo yung itsura niya kaysa dun sa una. Huwag na pinlansya natin siya kasi normal naman pa-plansyahin mo. Hindi naman pwede hindi plansyahin kasi Brazilian yun, di ba? So, at least kahit na paano, nawala yung dryness ng buhok. At the same time, kahit na paano, nabuhay din naman. So, syempre, pag binalaman niya, magbabago yung itsura niya. Pero, at least mas malayo doon sa unang itsura niya. Diba? So, please like, share, and subscribe. Comment kayo down below. Comment kayo kung sabi sa ginawa natin. Then, hit the notification bell all
para sa at least na-notify kayo every time na gagawa tayo ng bagong video natin. So, para sa mga bagong subscriber natin, paglalambing lang. So, paano boys and girls? Bye-bye!